Magandang hapon po sa lahat. May panibago na naman po tayong episode ngayon. Pupunta lang po tayo dito sa may Naik. Doon sa may sinasabing abandonadong mansion daw po ito. So, naway samahan nyo po akong muli. Sa lahat po na aking supporters, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. So, tara guys, atin nang simulan ang pagbibideo. Let's go! Magandang hapon ulit sa inyong lahat guys. Dito tayo magsisimula ng ating pagbibideo sa may Stanza Highway. Ang lusot nito guys, Naik. May mga beach doon tulad ng Santo Niño Beach or resort. So, sinadya ko po talagang magpahapon kasi yung pupuntahan natin ay para sa Halloween presentation. Ang target natin ngayon ay pupunta tayo sa abandonadong mansion sa Naik. Ang sabi nila 1950 pa daw ito napatayo. Dito ko na lang po ikukwento ang ibang details ng mansion na yon kasi panigurado na gagabihin tayo pagdating doon. Kasi medyo may kalayuan, may 43 minutes pa. Tapos hanapin pa natin kung saan ito ang pinakatamang lokasyon. Kung natandaan nyo na nag-set up si Sir Sergeant ng kanyang SY para turuan ako sa pagkukunik ng mga tusok-tusok daw dun sa mga cord ba para mag-connect sa SY. Iyon yung araw na yun. Araw ng Tuesday po yun nung nagpunta kami dito. So, kaya hapon na talaga siya. Tapos guys, itong mansion na ito, ipinatayo daw siya noong around 1950 to 1960. Ang nagmamayari ng mansion na iyon ay isang doktor ng Philippine Army na hindi natapos yung pagpagawa ng mansion niya kasi ito'y nasawi na. Kaya ang nangyari sa mansion na iyon, ginawa na lang ng mga kamag-anak ng doktor, ginawang pahingahang bahay na lang or rest house. Pero doon sa mansion na iyon, iba-iba ang haka-haka ng mga naninirahan doon na sabi ito'y daw haunted house na kasi tuwing gabi daw may nagpapakita doon sa may bintana, tas may nagsasabi naman na okay naman daw yung bahay, wala naman daw silang nararamdaman. Pero ang iba namang kwento, sabi doon daw sa likod bahay na iyon ay may imbalsamuhan daw doon sa likod ng bahay. Kung makikita lang sana natin ito guys sa araw, maganda siguro, kaya lang pang presentation para sa Halloween ang gagawin ko. Kaya gabi ko siyang pinuntahan. Kaya dito ko na rin siya sinishare ibang information niya kasi hindi rin ako nagtagal doon sa bahay na yun. Nung pumunta kami, nung napuntahan ko na yung bahay na yun, iba rin ang pakiramdam ko. Kaya dito ko na ikukwento yung na-experience ko doon sa bahay na yun. Honestly, dalawang gabi akong hindi nakatulog. Parang yung isip ko ba doon lang napupunta. Parang nandyan lang siya sa paligid ko. Lalo sa gabi ba. Parang ayaw niya akong patulogin. Kumbaga, hindi kami nagpaalam na basta na lang videoan yung bahay niya. So, totoo siguro may bantay talaga yung bahay na yun. Kasi nung nandun ako habang nagbibideo, ramdam ko talaga yung takot ko. Tsaka ramdam ko yung parang may nakatingin sa akin na parang matalim yung mata. Parang galit or ewan. Basta yun ang nararamdam ko. Tapos yung buhok ko sa batok. Tapos mga balbo ko nanayo, alam mo yung para kang nilalamig na
tumayo yung mga balbons mo. Ganun. Kaya hindi ako nagtagal mag-stay doon sa bahay na yun. Kaya dito ko na kinukwento yung na-experience ko doon. Tapos eto pa guys, nung pauwi na kami, tapos na ako mag-outro noon, off cam na baga. Nung pauwi na kami, yung ano talaga namin, ayaw sumunod. Yung Google Map ba? Ayaw sumunod, parang may nagko-control. Nililigaw kami paikot-ikot. Alam mo, naik lang yan ha, naik. Tabi lang ng highway. Alam namin yung lusutan doon eh. Kaya lang, pag sinusundan namin yung 100, umikot lang pala kami. Tapos, sabi ko, nadaanan na natin to. Ba't paulit-ulit? Paulit-ulit yung dinadaanan namin. Parang sabi, parang nililigaw kami nung bantay ng may-ari. Parang, gusto ko nga sana siyang balikan para humingi ba ng pasensya ba. Ganun ang nangyari. Yun ang na-experience ko nung gabing yun, nung pauwi kami. Tapos parang sumama pa yata hanggang bahay. Para sa akin lang yun ha. Kasi nararamdaman ko talaga yun, lalo na ako medyo may mararamdaman pagka may ibang, yung may nagpaparamdam. Ganun. Di ko nga lang sila nakikita pero nararamdaman ko. Yun ang na-experience ko doon. Tapos, nung araw na yun na set up si Sir Sai, balik tayo sa ni Sir Sai. Thank you so much po doon sa mga taong nagtiyaga na tumulong sa akin, lalo na si Sir Jun, si Cyrene, si manager Just Elise, si Sir Sargin, si Ma'am Gabs, Sir GPC. Ayan, tinulungan nila kung paano ayusin yung B8 kasi iba itong pagkukonektahan ng B8 ko pang SY or StreamYard. Dati na ako nagamit ng B8 pero yun nga, iba ito ngayon pang StreamYard. Kaya medyo nahirapan ako. Ayun, kakatusok, iba-ibang tusok na rin, na success din. Kaya ayun, nakakapag-akyat na ako. Ayun, nakapagwalwalan na din. So, ito guys, nandito pa rin tayo sa Santo Niño, part ng Naik na po ito. Ito yung daan niya. Hindi na kami nag-highway kasi yung highway, nako, traffic. Kaya maraming salamat sa inyo guys, sa mga tumulong sa akin sa pag-set up sa B8. At saka pasasalamatan ko na rin yung mga taong nagsusuporta sa akin or sa amin, na mga nagpi-play ng video para sa for watch hour, tas mga nagsusuporta sa LS na rin. Yan una-una dyan, si Sir Jun Caberti, si Ma'am Shendrick, yan, nagpi-play yan sa akin, tumutulong sa watch hour. Si manager Just Elise, mga Ma'am Bing, The Other Side, si Ma'am Gemma Mix Vlog. Yan, may kuminsan si Ate Awing. Ayan, piniplay ako. Tapos yung mga nagsusupport din naman si Sis Arlene channel po pala guys. Yan, tumutulong din sa akin sa WhatsApp. Kumbaga nagtutulong kami tatlo nila Sis Irene Jordan sa aming watch hour. Tapos pagdating naman sa mga LS or live stream, nariyan mga nagsusupport sila Sis Nolly Ramos, Pretty Solo Raketera, andyan din sila palagi manager Just Elise, si Ma'am Gab, si pa na dyan, Idol Parts, Idol Ziggy, si Ma'am Belle and Bing, Ate Awing, Sir Ronald Amar, sino ba na Sir RCP, Idol GND, Idol Eljon Mix Vlog, Tatay Ruben, yung mga ganyan, mga bumibisita sa akin sa live stream. Thank you so much po sa inyo. Yung si Sir Chicken Explorer, yan, nagsusupport din yan sa akin. Alam nyo kung sino kayo. Lalo na sa lahat Sir Sergeant Hunter, talagang matyaga yan sa akin. Kahit makulit ako, pinagtsatsaga na akong turuan yan. So, thank you so much sa inyo guys ha, walang sawang suporta. Yung iba na hindi ko nabanggit, maraming salamat. Alam ko kung sino kayo, mga pumapasok sa LS ko. Ayan, thank you so much talaga sa inyo ha.
God bless you all. Kaya, ayan, maraming salamat. So, update guys, nandito pa rin tayo sa Naik Highway sa may bye-bye natin guys ang San Roque Highway papunta sa location ng abandonadong mansion. Ang alam ko ang barangay niya is Barangay Ibayo po ata yung nakalagay doon. Itong Naik ng highway guys, maganda rin pala siya, no, maluwag, tsaka makinis siya. Ngayon ko lang ito nadaanan ata itong highway ng Naik. Bali, nag-shortcut kami kanina, di ba guys, sa may stanza YC ba yung nadaanan naming highway. Di ko nakita yung karugtong ng stanza, basta nakalagay stanza. Tapos, ang lusot namin, ito na, highway na siya. So, nandito pa rin tayo sa may Naik. Ayan, kung nakikita nyo, medyo palubog na ang araw. Kaya, ayan, mga ano na to magsi-6 na. Or magsi-6:30 na ata ito kasi medyo madilim na maliwanag lang talaga yung aking cellphone. Pag kahit madilim siya, na ano pa rin siya nagbibigay liwanag siya, pero madilim na talaga yan. Ayan guys, wala na siyang traffic. Kanina paglusot namin doon sa may Soriano Highway, matraffic, kaya duman kami sa may Estancia Oasis. Lusot ay Santo Niño Beach. So ayan guys, tumidilim na siya, maliwanag ang kalangitan, pero madilim na yan. Alam ko na sa 7 o'clock na ito Di ko alam kung bakit maliwanag dito sa cellphone ko. Ayan guys, binabaybay na natin yung daan papuntang mansion. So ayan, mag-8 o'clock na siguro ito. Ayan, madilim na. Kaya malapit na tayo guys sa ating final destination. Highway lang yan siya, kaya kung sino yung gustong pumunta rito, gusto mag-experience, gusto makita yung bahay na kung tinaguri ang haunted house, sundan nyo lang yung aking dinadaanan. May mga bibigay naman akong informasyon kung ano siyang kanto, kung saan tayo dadaan, para madali nyong matuntun. Kasi ang ano ko dito, parang pang-apat pa lang akong nakapunta sa bahay na ito yung pupuntahan nating mansion ba. Parang pang-apat pa lang akong nakapunta doon. Kaya kung sino mang magka-interest na pumunta, kung mapanood nyo yung aking videos, sundan nyo lang yung aking videos, yung dinadaanan, para matuntun nyo yung mansion na abandonado or tinagurian siyang haunted house ng Naik. Pero kilala siya pagiging ang tawag sa kanya, bahay na bato. Yun ang sabi ng ating isa pang supporters na nagbigay ng tips kung saan pwede i-vlog ang kanilang lugar. Pero wag na lang natin i-mention kung sino siya. Basta siya yung nagbigay ng source kung saan ang pwedeng kuhanan sa may banda sa kanila. So ayan guys, hanapin lang natin yung 7-Eleven na daan. Ang katapat niya is Pure Mart. Yun po, yun ang palatandaan sa lugar na iyon, yung kanto na yun. So pagpatuloy lang tayo, dito pa rin tayo sa may San Roque Highway. Maya-maya babaybay natin ang Barangay Ibayo. Marami po itong barangay guys. So yan, stay tuned. Malaki ang kaibahan sa daan ng highway at saka hindi highway. Kasi sa highway, unang-una matraffic, tapos
may mga kanya-kanyang patugtugan pati, kaya panay mute ako kasi dami kong nasagap na music dito sa daan na ito. Hindi lalayo, yung kabila may pa-music din, kaya mas maganda in-mute ko na lang lahat. Kaya nag-voice over na lang ako. Masyadong maingay dito, tsaka ma-traffic. Kumpara sa hindi highway, ayan, ma-fresh ko ang hangin, maamoy mo yung mga amoy gubat. 'Di ba? Kumpara dito, mainit, pahinto-hinto ka. Tapos, yun nga, matao, kailangan dobling ingat dito para maiwasan ng makabundol ba tayo, ganun ba? Kaya dobling ingat. Kita nyo naman guys, so traffic, hindi ka makalusot, hindi ka rin makapag-overtake kasi mahirap na mag-overtake, di ba? Pag nakasagi tayo, kasalanan pa natin yun. Kaya pag ako nag-travel talaga, mas gusto ko yung hindi highway ang dadaanan ko. Kaso dito sa Naik, wala kang malusot ang iba. Ito crossing na ito. Ito yung crossing ng Naik, kaya lang walang ibang daan. Hindi tulad na iba na may shortcut, di ba? Ito walang shortcut. Kaya tsaga na lang tayo dito sa highway. Kahit mainit, mamaya mahinto. Kaya yan. Mararating din natin yung ating gustong puntahan. Kaya tsaga lang tayo mag-drive. Ayan, dito tayo sa mag-viewing muna tayo kakaunti dito sa may court nila o sakop ng Naik. Ayan, uwian pa yata ng mga estudyante. 7:30 na to ng gabi. Pauwi pa lang yung ibang estudyante. Ayan no, nakalagay 1 Cavite. Hindi ko alam kung anong meaning niyan. 1 Cavite. Ito ang kanilang, ayan, yung court ng Naik. Ang cute ng I Love Naik nila guys. So, ayun yung kanilang court. Malawak. Covered court siya. Halos lahat yata dito sa atin ng Cavite, mga court ay covered court na siya. Ayan ang kagandahan ng Naik. So, tara guys, pagpatuloy na natin ang ating pag-travel or pagbabaybay ng daan, highway San Roque, hanggang sa marating natin si abandonadong house or haunted house. Ayan, naghahanap kami ng malusutan, as in wala talaga kaming malulusutan. So stay tuned guys.
Ito ang Barangay Ibayo guys na tinutunton natin or binabaybay. Hanap lang kami na pwedeng mapag U-turn kasi tatawid tayo eh. Ayan. Dito na lang tayo mag U-turn. Tapos magpakanan tayo papunta na doon sa mansyon na abandonado. Baybay lang natin itong daan na to hanggang sa makita natin ang 7-Eleven, and then katapat niya is Pure Mart. Yan guys ang ano niya, landmark. Yan ang kanyang landmark papunta sa haunted house. Yung dalawang store na yan. Kung napapansin nyo, ginabi kami ng husto. Malapit lang ang Naik pero matraffic kasi siya. Kaya kahit saan kami lumusot na daan, matraffic talaga siya. Siguro ganitong oras uwian na ng mga nagtatrabaho. Kaya hindi tayo pabilis ng takbo. Matraffic. Kaya itong daan na to guys, ang alam ko Barangay Ibayo na to. Tapos ang highway niya is San Roque. Pag nakita, remind ko lang, pag nakita na natin yung 7-Eleven, then Pure Mart sa may karap niya, doon tayo liliko. Kaya kung sino yung gustong pumunta doon, mag-explore din. Ayan, yan ang landmark niya, yung 7-Eleven tsaka Pure Mart. Ayan, ilang beses ko na yan binanggit ha, para hindi na kayo maligaw kung sino man gustong mamasyal doon. Tingin ko maganda itong mansion na house na ito eh. Kaya lang ako, ang content ko is gabi. Pang Halloween presentation. Pero sa araw siguro maganda siya kasi makikita natin yung kaayusan ng bahay. Mga disenyo. Yun nga lang, di natin makita yung disenyo ng bahay kasi gabi nga. Gabi tayo mag-content doon. So, ayan. Nandito pa rin tayo sa highway ng San Roque, Naik, Cavite. Nasa Barangay Makina tayo guys. Itong part na to, Barangay Makina, pero nasa San Roque Highway pa rin tayo. Hahanap pa sana kami ng iba pang daan na pwedeng pag-shortcutan papunta doon guys kasi yun nga matraffic dito masyado sa highway, kaso walang mga ibang daan, puro crossing pero highway pa rin siyang matatawag. Walang madaanan na parang eskinita lang ganun. Wala eh, kaya dito magtatagal na lang tayo sa highway kahit matraffic. So, malapit na tayo sa 7-Eleven. Liliko tayo pa kanan guys. Pag nakita na natin yung Pure Mart, iyan yung landmark papunta sa, inuulit ko ha, yan ang landmark papuntang haunted house. Yung Pure Mart na yan. Liliko tayo pa kanan pag tayo galing sa Barangay Ibayo at Barangay Makina. Tapos ang highway is San Roque Highway kasi marami yan na highway dito sa San Roque. Meron tinatawag na crossing highway. Ayan na guys, iyan ang landmark papunta doon. Ito na, wala talaga siyang shortcut kundi ito rin ang daan niya. Kaya hindi kayo maliligaw kung sino man gusto mag-explore nito. Ayan, babaybay lang natin nito, itong mga barangay na ito. Ayan guys, so stay tuned. Gaganda rin pala ng mga ano dito no, sa loob ng mga barangays. Parang hindi siya barangays, parang highway lang din. Pero ano talaga to guys, barangay lang. Ang highway na doon yun. Mga maluluwag ang daan nila dito kumpara sa lugar namin. Ang parkingan lang sa amin, ano, parang kasya lang ang
dalawang motor. Halos hindi magkasya ang kotse pag nag-park. Yun ang daan sa dito, maluwag no? Ayan guys, ayan ang palatandaan mga daan no. May tulay. Kung makikita nyo yung grills ng tulay, yan na yun, malapit na kayo nyan. Yan ang ano dyan. Yan ang mga palatandaan. Basta may madaanan tayong tulay. Kaya alam ko may pupunta rin dito sa ano na to, mansion na abandonado dito sa Naik. Kaya sundan nyo lang yung aking dinadaanan. Hindi na kayo maliligaw. So wag na kayo maghanap ng malusutan kasi wala talaga kaming malusutan, kundi ito lang ang pwedeng daanan. Pwede rin kayo dumaan doon sa may court ng mismong Naik. Kung napansin nyo kanina may na video na kung nakalagay I love Naik. Pwede rin kayo dumaan doon pero malilito kayo kasi puro paliko-liko yun doon. Hindi nyo malaman kung saan kayo liliko. Kaya mas better kung ito na lang ang sundan nyo kasi dire-diretso lang ito. So ayan, kakaliwa. Liliko din tayo ng pakanan guys. Tapos ayan, lumiko na tayo ng pakanan. Tapos ito na yun yung bahay. Kaya medyo ihanda na ang inyong sarili kung kayo ay matatakot ba or ano ba ang mararamdaman nyo. Kasi ako nung dumating mismo sa bahay, talagang hindi ako nakatagal. Yan, liliko pa tayo. Ayan, liko tayo pakaliwa. Isa pang liko. So, ayan na yung bahay na ating pupuntahan. Medyo okay din ang daan dito, no? Parang hindi siya eskinita. Maluluwag ang daan dito. Pwedeng mag-park ng mga 4 wheels. Sana ganito rin yung lugar namin. Maluwag ang daan dito. So, ayan na guys. Pansinin nyo rin guys yung mga bahay dito, mga old models. Katulad dun sa may Talisay nung nagpunta ako ng Basilica Church. Mga bahay dun, diba? Mga old models din. Parang tulad lang nito. Ayan. Lumiko tayo uli ng pakanan. Yan na yung last na liko. Ayan no, old models ng bahay. Yung mga sinaunang style ng bahay ba. Ganyan din yung bahay ng lola ko noon eh. Bahay ng parents ko, ganun. So, ayun na guys. Nandito na tayo mismo sa bahay. Kayo na magsasabi kung nakakatakot ba. Ayan yung bahay niya guys. So, wala pala talaga siyang kailaw-ilaw kahit napapano. Kahit isa lang. Wala talaga siya oh. As in, abandonado siya. Abandonado na. Kaya madilim din natin siya mabidyoan ng maayos. Kaya yan lang, oh, yan. Ganyan lang yung kuha ko. Pero, dito, iba ng pakiramdam ko dito. Kaya hindi na talaga ako nagtagal. Diba? Kasi sabi nila, dyan daw sa may bintana, dyan daw yung may madalas na nagpapakita. Dyan sa may bintana na yan. Kaya, pasensya na kayo kung di ko tinagalan ng pagbibideo dyan. Kasi iba na talagang pakiramdam ko dyan. Ay, parang may naka sa akin. Naramdaman ko talaga may nakatingin sa akin eh. Parang galit pa nga. O diba? Gandang gabi guys. Hanggang dito na lang tayo. Hindi ako nagtagal doon sa bahay na bato dahil iba ang pakiramdam ko doon. So, yun lang. Saglit ang na-explore natin. So, maraming salamat guys sa muling supportang pinaparamdam nyo sa akin. Lahat ng supporter ko, maraming salamat po. Naway wag po kayo magsawa sa aming magsusuporta. God bless you all. Bye bye po until my next video. Bye.